Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Reaksyon ni Congressman Barsaga sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may mga kongresista daw na gustong ibalik ang pera na nakulimbat kapalit ng mas mababang kaso at pagkabilanggo. Okay. Barsaga, sa mga kongresistang gustong manahimik, sabi niya, patahimikin na lang natin para bawas ang buwaya. Matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na may ilang kongresistang gustong manahimik na lang. Anong ibig sabihin sa manahimik na lang? Para hindi na imbestigahan? At isauli ang perang nakuha mula sa irregular na flood control projects. Mabilis na nagpaabot ng reaksyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ito ang kanyang post. Kung gusto nilang manahimik, edi patahimikin natin sila para bawas buwaya. Paano? Paano niya kaya patahimikin? Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Rimulya na may ilang mambabatas na umano'y nag-aalok na isauli ang perang nakuha nila at makipag-ariglo sa gobyerno. Okay, ito ang pahayag ng ombudsman. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsasauli pa sila sa mga contracts kung saan nag-contractors sila. Ngunit giit ni Barsaga, hindi sapat ang simpleng pagsasauli ng pera kung napatunayan ang pangdarambong. Aniya, kailangang may mabigat na parusa upang matigil na ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. So mga kaibigan, agree ba kayo sa niluluto? Mga contractors nanloko sa atin, nangulimbat ng bilyones. Pasalamat na lang tayo at mayroong Pangulo na nagbida sa kanyang SONA, 5,500 control projects, na pinakcheck naman ng Bagyo Katrina at sunod-sunod na bagyo. Kaya nabulgar itong ginagawa nila. Paano na lang kung hindi na bulgar, di tuloy-tuloy ang kaligayan nila, tayo naman tuloy-tuloy ang ating pagdurusa. O ngayon na malapit na silang makorner, tapos ganyan, compromise agreement o ariglo, papayag ba kayo? To me, no way. Kahit walang ibalik na pera, basta siguraduhin lang makulong sila ng pinakamahabang pagkakulong para magsilbing leksyon. Ang sinasabi ng ombudsman, plea bargaining o plea bargain. Ito ba ang kailangan natin ngayon? Plea bargain? Mag-usap-usap sila? Ano ba? Kung ordinaryong taong nagkasala, diretso preso, walang bargain-bargain. Sila, mga kongresista, special treatment. Ano ba ito? Lukuhan? Nakakaano Lalong magagalit ang taong bayan nito pag ganito ang gagawin nila. Okay? So, basa lang ako sa mga comments, Sinin Pipito. Pagkaalyado sa politika, pwede lang isauli, hindi nakasuhan. Pero pagkalaban, kasuhan. Anong justice system yan, ombudsman? Kampihan? Mabilis sila, basta Duterte. Ngayon, tinatarget na nila si Senator Bongo. Sinampahan na nila ng kasong plunder. And huwag tayong magtaka pag maindik yung sasampahan na ng
ombudsman si Senator Bongo at PRRD sa Sandigan Bayan. Wag na tayong wag na tayong magtaka pagdating ng panahon na yun. Naman, ang bilis. Ex-Governor Gwen Garcia, basura ng kaso. Wow. Ano pa? Mabuti na lang, si BP Inday Sara ay isang impeachable official. Kaya hindi nila magalaw. Inamin na ng ombudsman na wala siyang kapangyarihan na tanggalin ang Vice Presidente. Oh. So dito talagang plus yung ICI if you connect the dots, ang ICI noon private hearing. Bakit biglang nag-announce nga i-live stream na? Tapos may nangyaring sunog sa DPWH. Nagduda tuloy si Congressman Toby Chanco. Opinion ko lang ito, sabi niya. Ano yan? Nasunog o sadyang sinunog? Para wala ng ebidensya. Nakakapagtaka. Yung after a month, sila lang nakakaalam sa kanilang mga hearing. Pinagbawalan tayo, parang wala tayong pakialam. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan yan. Bakit hindi nyo ipakita sa amin? Ngayon, mag-announce na pwede na. Ipakita ang hearing pagkatapos ng sunog. O di, mga speculations lang ito. Hindi mo masisi ang taong bayan dahil nakakagalit na eh. Salamat sa mga artista na nagpapahayag na lalo na yung si Miss Grand International Emma Tiglaw, nakaka-inspire yung kanyang ginagamit yung kanyang plataforma sa beauty pageant para talakayin ang korupsyon. Meron din yung artista Morales ang apelyido, Gawad Orion Award. Nung tinanggap niya ang award niya, ikulong ang mga kurakot. Nagsalita siya laban sa pangungurakot. Wow. Yung big business groups, 34 business groups, nagkaisa, nanawagan na itigil ang korupsyon. Yun na. Nagkakaisa na po ang taong bayan. Salamat. At huwag po tayong paluloko. Huwag po tayong papayag dito sa mga ari-ariglo. Dapat ikulong ng pinakamatagal yung dapat makulong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para naman makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na si ate ang matagaan og yero.